Mula po ito sa hindi kilala na pinagmulan, ang pinakamatibay po na argumento para sa Ebanghelyo ni Kristo ay ang personal na patotoo ng isang tao, ang buhay ay binago nito. Kahit tayo. At ayon po dito, minsang hinamon ni Charles Bradlaugh, isang aprom infidel, si Huis. Tinignan ko yung pronunciation kasi ang mga pronunciation, ang pagkabanggit ay Huis. Si H.P. Huis, sa isang debate, hinamon po siya ni Bradlaugh. Ang mga ngaral po na pinuno ng isang rescue mission sa London, England, ay tinanggap po ang hamon. Yun ang maganda po sa kanya. Sa kondisyon na maaari niyang dalhin ang 100 na kalalakihan at kababaihan. Bakit po? Na magsasabi na nangyari sa kanilang buhay mula nang magtiwala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Yun naman ang hamon do sa humahamon sa kanya. At ngayon po, sila ay mga taong minsang nabuhay sa malalim na kasalanan. Ang ilan po ay nagmula sa mahirap na pamilya na dulot ng mga bisyo ng kanilang mga magulang. Yung pong 100 na katao na yon. Sinabi ni Hoyes na hindi lamang nila sasabihin ng kanilang konbersyon, kundi isusumiti sa cross examination ng sino mang magdududa o nagdududa sa kanilang mga kwento. Higit pa rito, inaanyayahan ng ministro ang kanyang kalaban, si Bradlaugh, na magdala ng isang grupo ng mga hindi mananampalataya na magsasabi o makapagsasabi kung paano sila natulungan ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Yun ang challenge sa kalaban. Nang dumating ang itinakdang araw, dumating ang mga ngaral. Kasama ang 100 taong na bagong anyo, na pagbagong loob. Ngunit hindi nagpakita si Bradlaugh. Bakit kaya? Ang resulta, ang pagpupulong ay naging isang oras ng patotoo at maraming mga makasalanan na nagtipon upang makinig sa nakatakdang debate ay napagbagong anyo base sa pagpapatotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo na bumago doon sa 100 na katao. So mga kapatid, ang katotohanan po ng Ebanghelyo ay may kapangyarihang bumago ng buhay. At kung sasalaminin natin ang buhay natin before, kayo po ang nakakaalam. Ang tanong, binago po ba tayo ng Ebanghelyo? Maaring sumagot sa ating puso, yes, Pastor. Binago ako ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin ang isang taong sabihin nating sinusukan na ng lipunan. Ako noon, bagamat hindi pa sinusukan ng lipunan, pero malapit na kung naging adik. So mga kapatid, kaya sa usapin ng sulat ni Pablo dito, ang Ebanghelyo po ang kanyang pinaglalaban. Saan po niya pinaglalaban? Sa mga sumasalungat sa kanya, sa mga nagtuturo na iba sa Ebanghelyo na ipinapangaral ng mga apostol. Yun po ang masusubaybayan natin dito. So mga kapatid, kaya yung binasa ng ating buting AMC, sa konteksto po, summary po, ang mga sulat na ito po ay sinulat 17 years pagkatapos na magbalik loob o pagbabalik loob ni Apostol Pablo. Saan natin makikita yon kung uobserbahan po natin? Doon po sa Kabanata 1, talatang 18 at Kabanatang 2, talatang 1. Kung susumahin po ninyo, talagang 17 years. So mga kapatid, ang Galatia verse 1 to 5 ay nagsimula sa liham ni Pablo sa mga Kristiyanong nasa Galatia, sa maikling pagbati. Bakit kaya?
Kung pamansin ninyo, mga sulat ni Pablo, lagi may pagbati at pasasalamat. But itong Galatian church, kakaiba. Kasi po may problema nga po sila. May crisis sa iglesyang ito. Nais ko munang banggitin po itong sandaling mga background kasi atin pong isisiris yan eh. Agad, pinagtanggol ni Pablo ang katotohanan na siya po ay ginawang apostol ni Kristo Jesus ng isang Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Alam ba ninyo, may mga Bible scholar o mga galing that time, hindi po agree sa pagka-apostol ni Pablo. At kahit po sa chapter ng 2 Corinthians, chapter 10 hanggang chapter 12, mayroon talagang nag-aakusa sa kanya na hindi talaga apostol si Pablo. So doon po pinapakita, ang sabi nga po doon, sa chapter 11, sinasabi ni Pablo, huwag kayong magtaka. Mayroon talagang mga huwad na apostol. Bakit po? Kahit man si Satanas ay pwedeng mag-anyo ng angel of light. Iyon po. Kaya dito po, ayon kay Pablo, kung bakit siya qualified na maging apostol, ay nakita rin po niya na nabuhay na maguli si Kristo, na siya po ay talagang napaka-kwalipikado bilang apostol. 1 Corinthians chapter 9 verse 1. Mabasa natin na chapter 15 ng 1 Corinthians verse 8. Siya ang pinakahuling apostol. So mga kapatid, kaya sa verse 1, ang sabi po diyan, hindi siya gawa ng tao. Hindi siya pasya ng tao na apostol, gaya ng sinasabi ng mga nag-aakusa sa kanya. Ang kanyang otoridad ay totoo, tunay po. Kaya may right siyang ipagtanggol ang ebanghelyo sapagkat naranasan niya. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 3, wala siyang ibang binabanggit kundi ang Kristong ipinako sa krus. Kaya maliwanag po na talagang nalulungkot siya sa iglesyang ito kung babasahin po ninyo. So, sumunod na nagbigay si Pablo ng mabilis at magandang paliwanag tungkol po sa mapagkakatiwalaang ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. Ito po ang sinabi ni Pablo, pansinin niyo doon sa verse 4. Sabi po, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo. Saan? Mula sa panahong ito ng kasamaan ayon sa kalooban ng Diyos. At doon nga natin kukunin yung 2 puntos. Mamaya. So mga kapatid, ayon po kay Pablo, narinig niya at nabalitaan niya. Kaya siya'y sumulat po dito na tinatalikuran na ng mga taga-Galacia ang ebanghelyo. Bakit po? Yung kanyang ipinangaral ang matindi dito, hinihimok po ng mga Judaism belief na bumalik sila sa dating paniniwala, ay nahihimok sila. Kaya sa verse 6 makikita natin yan. Ito ang mabuting balita na si Jesus ay namatay upang ganap na magbayad para sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang gustong ipagtanggol ni Pablo sa mga nagtuturong ito na mali. Itinuturo ng mga Judaizer na ang mga Gentiles na ito ay dapat ding sumunod sa batas ni Moises. Yun po ang pag-atake sa iglesyang ito at sila po ay nahihimok. Upang maligtas at lantarang kino-question ang otoridad ni Pablo. Yun po mga kapatid. So, ngayon po, ginawa ni Pablo, ipinaliwanag niya na siya ay ginawang apostol ni Kristo na nagpakita sa kanya at nagpahayag ng katotohanan sa kanya bukod pa sa ibang mga apostol. Kaya may right po na si Pablo na ipagtanggol ang ebanghelyo sapagkat naranasan niya. Sa ating parallel na binasa kanina ng ating MC, yan po yung paborito ko kasi lagi kong nare-recall yan tuwing mangangaral ako kasi si Pablo ay sinusugo niya sa kanyang mga kababayan at sa mga Gentiles upang mangaral ng ebanghelyo. Ano ang purpose? Para buksan ang mga tao sa kapangyarihan ni Satanas. 'Di ba? Tungo sa Diyos.
Kaya maganda yung papel ni Apostol Pablo na talagang sinugo siya para sa mga Gentiles. So, napakalaking problema at crisis sa iglesyang ito ng Galacia. Mapapansin natin, sulat ito na walang ginagawian o karaniwan na pagpapahayag na pagpapasalamat at pagpupuri. Mapansin lang natin dito na sumainyo ang biyaya at kapayapaan. Pero karamihan nga po, gaya na sinabi ko, si Pablo ay laging may pasasalamat sa mga iglesia. Pero dito, wala po. Dito po, tuwirang ipinakita ni Pablo ang matinding pagtatanggol sa kanyang otoridad bilang apostol at mga katotohanan ng kanyang aral. Sa natin mababasa yan, chapter 1, verse 1 to 2, hanggang chapter 2 po yan, hanggang 21 verse. Kaya nga po, ini-encourage ko kayo na basahin po niyo yung Galacia. Para pag tinatalakay natin, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, masundan po natin. Mga kapatid, ang katotohanan na mapansin din po natin dito, pinapaliwanag ni Pablo ang kanyang aral o doktrina ay mahalagang bahagi ay yung pag-aaring ganap, yung pagpapawalang sala sa pamagitan po ng pananampalataya. Chapter 3, 1 to 4, hanggang chapter 4 po yan, hanggang verse 31. So ang layunin po ni Pablo ay wag pong isipin ng iba na ang aral na ito ay patungo sa isang buhay na walang pagpapahalaga sa kautusan. Kasi itong mga Judaizer, kailangan balikan mo yung kautusan. Katulad ng pagtutuli. So mga kapatid, dito po, tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa paraan ng pagbibigay ng isang practical din po na paggamit ng kanyang mga itinuturo. Chapter 5 po, 1 to 6, hanggang chapter 6 po, hanggang verse 18. Madadaanan po natin yan. So mga kapatid, ang sulat na ito po ay maaring naisulat po noong AD 55. Alam po ba nyo ibig sabihin ng AD? Ano pong ibig sabihin? Ano po? Okay. Ay, meron pang ibig sabihin dyan eh. Hindi po, year of the Lord. Dati, pagkakaintindi ko dyan noon ay yung after death of Christ. So, okay. So mga kapatid, ang sulat pong ito, yun nga, sinabi ko, binigyang pansin dito ang maraming detalye tungkol sa buhay at pangangaral ng apostol. So mga kapatid, sa pamagitan ng mahusay na panalita ni Pablo ay inihayag niya ang buhay na layunin ng kautusan ni Moises at ang kaugnayan nito sa biyaya ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na baliwan ni Paul ang law. Pero inuugnay niya yung grace ng Diyos. So mga kapatid, siguro, kapansin po dito yung pagtatanggol nga po ni Pablo sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang topic po natin ngayong hapon, the trusted gospel, ang pinagkakatiwalaang Ebanghelyo. So yun po yung ating titingnan. At ang ating pong mensahe, ang Ebanghelyong pinapahayag ng mga apostol ay matibay na dapat panghawakan at sampalatayanan sapagkat ito ang bumabago sa isang makasalanan tungo sa kaligtasan. Wala pong ibang power. Ang daming ang mga tao naghahangad na babago. Di po ba? Nung araw, gusto nating mabago talaga. Pero yung pagbabagong loob, ang makagagawa lang nito, yung power ng gospel. Kapangyarihan ng Ebanghelyo, mga kapatid. So, dalawang bagay ang gusto kong sabihin. Una, ang ibinigay na Ebanghelyo, the given gospel. Pangalawa po, the basis is the will of our God and Father. Ang basis po noon, ang batayan po noon, ay ang kalooban ng ating Diyos at Ama. So dito pa lang sa dalawang puntos na ito, rejected na yung ating gawa. Tama po? Wala po. Zero tayo. At yun po ating tingnan. So mga kapatid, sa verse 1, pinakita nga po ni Apostol Pablo na ang kanyang pagka-apostol ay hindi mula sa tao, sa pamagitan ng tao, o saan nagmula ang kanyang pagka-apostol. Sa talata po ay sinagot niya, ang pinagmula ng pagka-apostol ni Pablo
ay hindi ayon sa tao, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ at ng Diyos Ama na muling bumuhay mula sa mga patay. Ang Diyos po ang tumatawag. Kaya nga po, sabi natin, kapag ang isang pastor, ang daming nagpapastor, ang daming gusto magpastor, kapag hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka tatagal sa ministeryo. Yung nagnanais magpastor, dinidiscourage ko na, mahirap ang pastor. Pero pag tinawag ka, hindi mo matatakasan. Di ba? Pero si Pablo, alam natin, ano ba ang buhay ni Pablo? Persecutor siya. Hinuhuli niya ang mga Kristiyano. Pero tinawag po siya. Sa daan Damasco, nabulag pa siya, di ba? Ang pagpapahayag ng pinagmulan kung saan nagmula ang mission ni Pablo, tawag yun ng Diyos. Tinawag ng Diyos, mga kapatid. Ay, pastor lang ba ang tinawag? Tayo, tinawag din ng Diyos. Kaya ka nandito, tinawag ka ng Diyos para makakilala sa Kanya. Kapatid, huwag naman yung isip, si pastor, ang lakas talaga ng boses. Kasi po, Batanggenyo po ako. Talagang mga Batanggenyo, malakas. Kita nyo si Anthony, lahing Batanggenyo po yun. Si Anthony, malakas din ang boses eh. So, pasensya na po. So, hindi lamang tawag mula sa Diyos bilang pinagmumula nito, kundi si Kristo at ang Ama bilang agarang ahente ng pagtawag sa Kanya. Siya po ang tumawag. Saan po natin mababasa yan? Mga Gawa, chapter 22, verse 15. Acts, chapter 26, verse 16 to 18. Yung binasa kanina ng ating MC. So mga kapatid, yun ay pagpapahayag salaysay niya sa Sanhedrin nung siya humarap noon. So mga kapatid, ang pagpapatong ng mga kamay ni Ananias, mga Gawa 9:17, ay walang pagtutol dito sapagkat yun ay isang tanda lamang ng katotohanan na talagang special ang pagkatawag sa kanya ng banal na Espiritu kay Pablo. Pero bakit ko po idinidin ito? Para makita natin kung paano niya pinagtatanggol ang Ebanghelyo sa mga Judaizer. Para makita rin natin yung kanyang pinagtatanggol na Ebanghelyo, yung ding Ebanghelyong yon ang nagligtas sa atin. Ako, ikaw, tayong lahat, at meron pang ililigtas ang Diyos. Kung meron man ditong bago pa lang na wala pa talagang relasyon sa Diyos. So mga kapatid, siya ay isang apostol. Gawa 13:2 hanggang 3. So maliwanag na may otoridad si Pablo na patunayan na siya ay apostol at may karapatang ipagtanggol ang mga taga-Galacia sa maling aral ng mga Judaizer na yan. Kasi ang gusto ng mga Judaizer, bumalik pa ulit sa circumcision. So ang liham na ito, mga kapatid, sa iglesia ng Galacia ay tila isang masasabi nating sumabog sa mga reader nito sa iglesyang ito na parang isang bagyo. Kasi nililinaw ni Pablo gaano kahalaga ang gospel mismo. Ang isyong umangat po dito na nagdulot ng mga kontrobersya kahit matapos na ang 2,000 taon sa kasaysayan, nagpapatuloy po. Kahit sa panahon natin, ang daming aral na talagang inililihis ang Ebanghelyo. Maraming aral ngayon na lumabas. Mayroon dumalaw sa akin isang pastor. Alam mo ba, pastor, pwede palang maging ganap na tayo dito sa mundo. Sabi ko, pastor, hindi po pwede kasi mayroong indwelling sin. Ang kaganapan niyan, pagdating pa ng Panginoon, yung glorification. Hindi, pinaglalaban niya. Pero siya naman po ay kinuha na ng Panginoon. Hindi dahil doon sa naturong yun, baka kayo mag-isip pa. Kunti, matagal na po yun. Kumbaga, dumalo kasi kaibigan ko po yun. Kaya lang nakikipag-discuss sa akin. So, malaking sukat dito po na nakataya noong
sumulat si Pablo, yung lawak at sukat lalim nito ay yung ebanghelyo mismo. Gospel po talaga. Kaya lubang nalulungkot dito si Pablo nung sinusulat niya. Kaya mga kapatid, ang tanong kung ang mga gawa ng tao ay magkakaroon ng bahagi sa pagbibigay katuwiran sa isang makasalanan, siyempre alam na natin ang sagot, wala. Walang bahagi ang tao. Hindi pinapakita na walang bahagi ang, kumbaga, pinapakita dito na walang bahagi talaga yung tao sa pagpapawalang sala. So, dito po, kailangang sagutin ng malinaw kung ang bagong kilusang Kristiyano ay uunlad at determinado determinado si Paul na sagutin ito ng buong linaw. Siyempre po, sinagot yan ni Pablo na talagang kayang umunlad ang isang tinawag ng Diyos, ang isang mananampalataya na kinilos ng Ebanghelyo, uunlad at uunlad siya sa pagiging Kristiyano niya. Ano ang kailangan? Yung tinuro kanina ni Pastor George. Meditation. Di ba? Ang point natin, gustong linawin ni Pablo sa kanyang mga sinusulatan, partikular sa Galacia, mananampalataya, siya bilang apostol na tinawag ng Diyos na nagpapatunay ito tungkol po sa mapagkakatiwalang Ebanghelyo, dito talaga uunlad ang lahat ng Kristiyano. Marami pong nagpapahayag na Kristiyano pero hindi talaga nabago ng Ebanghelyo. Tama? Maraming magagaling na talagang tagapagturo. Si ano po, kalimutan ko na ang pangalan, na nagsabi na kahit gifted o magaling magturo pero unconverted. Sino nakakaalala? Nakalimutan ko na yun. Yung libro, may libro ako noon eh. Mamaya papaalala yun. So, maganda po yung librong yun na siya po ang nagsabi na kahit mahusay magturo pero unconverted. So, mga kapatid, ang tanong, ano itong ebanghelyo na binabanggit ni Pablo? Ano yung ebanghelyo na kanyang pinagtatanggol? Yung pong pangalawang makikita natin dito sa talata, tingnan po natin. Christ offered His life because of our sin. Yun po yung pinagtatanggol ni Pablo. Kasi itong mga Judaizer, gustong tuliin po uli yung mga circumcise yung mga taga-Galacia. At nakukumbinsi po sila. Ayon po sa verse 4a, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili. Ibinigay po ni Kristo. Kusang ibinigay po ni Kristo ang kanyang buhay, hindi napipilitan lamang. Dito, mapapansin natin na nagsimula si Pablo sa pagpupuri sa biyaya ni Kristo. Pansinin po ninyo yung binanggit po doon sa verse 3. Balikan lang po natin. Sabi po sa verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung biyaya at kapayapaan na nagdulot sa atin ng malaki? Yung gospel na ini-offer ni Christ ang kanyang sarili para kanino? Para saan ini-offer yung kanyang buhay? Sa ating mga kasalanan, sa ating kasalanan. Ang biyaya po isang susing salita ng liham na ito. Dito po, isang susi po yan, key words, yung grace. Ang sabi po sa chapter 1 verse 3, verse 6, verse 15, chapter 2 verse 9, verse 21, chapter 3 verse 18, chapter 5 verse 4, chapter 6 verse 18. Inuulit-ulit po yung grace na yan. So mga kapatid, pag sinabi nating biyaya, kaloob ito ng Diyos, hindi po marapat tayo dito dahil tayo po'y makasalanan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya talaga si Kristo. Si Kristo mismo ang biyaya ng Diyos.
sa atin. Siya po yung nag-alay kung saan niyang ibinigay ang kanyang buhay. Malinaw ni lahat ni Pablo kung ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo ng biyaya. Na ibinigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Ano ba talaga ang status natin? Tayo po ay makasalanan. Gaya po ng sinabi ko sa inyo noon, kung gusto ko lang ulitin yung aking sarili na, ako po ay nagkursilyo. Bakit po? Manginginom eh. Tirador ng marijuana. Gamot ng ubo, yung syrup. Wala namang kabataan dito, huwag niyong gagayahin ha. Yung salib na isang kutsara sa ubo, gagawing iinumin ng isang buo. Di lakas tama. Pero nagkursilyo po ako. Kasi gusto ko sarili, nakikita ko rin sarili, gusto ko magbago. Gaya na sinabi ko, nagkursilyo ako po, ang aking pong mga rector ay si Ray Malonzo, Johnny Pajardo, mga artista. Pero hindi kaya ako umatin dahil mga artista, hindi. Ang concept ko, gusto ko magbago. Doon po kami nag-swimming. Nagdala kami ng mga sabon, yung palang swimming doon, pahabulin ka sa crucifix. Habang inilalayo, siguro kung sino nagkursilyo dito, ganun. Pinapaiyak ka, susulatan ng magulang, yung pag ginagagawa mo. Ganito ka. Ikaw ay pala sagot sa magulang. Ay di ko naman tulo ang iyak ka, hagulhol. Yung bago na yon, nabago na. Natuto ko magbilang ng butones, natuto ko magbasa ng gabay, lagi nandito. After 1 month, tanggero na naman. Hindi mababago. Ang magbabago po sa atin ay ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ebanghelyo. Kahit anong paniniwala mo na lihis sa Scripture, babaguhin yon. Kami po ay tagadala ng santo, tagaturap ng karo pag fiesta. Inalis yun. May pandaraya pa sa pagtulak ng karo. Bakit? Papasok kami sa ilalim, sasakay kami. Kunyari tumutulak, pero nakasakay kami. Pero kami po ang nagsampa ng Santo Niño. Hindi kayang baguhin yon, yung paniniwala mo. Sa tamang paniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para saan? Sa ating pagkamakasalanan. Nabuhay tayo sa sarili natin. Ako isim. Yan ang buhay natin. Ako isim. Ako isim. Si ako. Ako ang bida. Ako ang bangka. So, sana makita natin, maging laman ng puso natin na bumalik tayo sa Ebanghelyo na nagligtas sa atin. Alalahanin natin yun, mga kapatid. Maalala at maituon kay Kristo. Yung atensyon ng mga taga-Galasya, nalihis. Bakit po? Sapagkat kung tama nilang pinapahalagahan ng Ebanghelyo o benepisyo ng pagtubos ni Kristo, gawa ni Kristo, hindi sila kailanman nahulog sa ibang Ebanghelyo. Sa maling aral, nung sabi po sa verse 6, ako'y namamangha na napakabilis. Sabi ni Pablo, ako'y namamangha, napakabilis ninyong iniwanan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang Ebanghelyo. Matatalakin naman natin yan. Pero ang gusto ko lang emphasize, yung ibinigay na Ebanghelyo, yung ibinigay, kusang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Ang mga tunay na nakakilala kay Kristo sa wastong paraan ay tumitingin sa Kanya. Ano yung pagtingin? Pinagninilay-nilay niya, pinagbubulay-bulay niya si Kristo. Sino ba si Kristo sa buhay natin? Siya ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, yayakapin natin si Kristo
Nang may pinakamainit na pagmamahal. Ang tanong, ikaw, ako, gaano natin kamahal si Kristo? Paano maipakita natin ang pagmamahal kay Kristo? Hindi tayo magkukompromise sa ano pa mang bagay, kundi si Kristo lang. Kasi po, siya po yung kusang nagbigay ng buhay. Walang ibang bagay na naisin ng ating puso kundi si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay. Ito ang ebanghelyo. Ito yung biyaya sa atin. Ano, kung isipin natin, di naman tayo karapat-dapat talaga eh. Saan tayo deserve? Sa impyerno! Ito po, pinapaunawa ni Pablo sa mga taga-Galacia, makita nila. At kahit tayo po, si Kristo ay kusang ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. At sa pagbibigay niyon, alam natin, siya ang tumanggap ng hatol ng Ama. Siya ang naparusahan. Na ito ay ganap na voluntaryo sa bahagi ng Panginoong Hesus. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Bagamat siya'y nag-pray, Ama ko, kung maaari, alisin mo ang saro ng paghihirap na ito. Ganun ba man, huwag ang aking sarili, kundi ang iyong kalooban na mangyari. Ay kung nagpipigla si Kristo, hindi ako pipiti, ayaw kong mamatay. Ay nasaan na tayo ngayon? Lagi kong sinasabi sa pulpito, ang issue dito buhay mga kapatid. Mayaman ka man, success ka man sa mundong ito, ang dami mong natapos na sa iyong pag-aaral, secular na pag-aaral, kilala ka sa lipunan, pero yung buhay mo, kung di mo nakilala si Kristo, useless yan. Sabi ni Haring Solomon, all things is vanity without God. Ito yung pinapaunawa ni Pablo. Walang pumilit sa kanya. Ang buong gawain ng pagtubos po, alam natin, dapat yan ay voluntaryo, kusang ibinigay ni Kristo kanyang buhay. At batid ni Christ. Di ba si Pedro, kailangan niyang pumunta sa Jerusalem para mamatay. Ano sabi niya? Ay, wag po, wag po. Ang sabi ni Christ, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay sa tao, hindi sa Diyos. Hindi si Satanas si si Pedro. Kusang loob. Yung imagine nyo na kusang loob. Nakasalalay doon ang buhay natin. Kusang loob, Kusa niyang tinanggap ang hatol ng Ama. Nung time na siya nabayubay sa sandaling tinalikuran ng Ama. Nag-pray sa Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Katlo makita natin, aside doon sa ating kasalanan, itong matindi. It is for our salvation or deliverance. Verse 4, anong sabi po sa verse 4? Na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, yun na tinignan natin. Anong purpose? Upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Ama. Mamaya na yan. Magkaroon tayo ng deliverance. Ang salitang ginamit po dito ay ang wastong pakahulugan, yung bunutin o pulutin, yung pull out, cut off, putulin talaga. Pagkatapos sa iligtas at palayain, ito po yung kahulugan dito. So, para lumabo ang... Okay. So, dito po, palayain tayo, isa rin pong ibig na narito ang isang napakahalagang dahilan kung bakit namatay si Kristo. Palayain talaga tayo. Isipin nyo, buhay po, buhay ang ibinayad, ang sinakripisyo ni Christ. Ito po ay tinatanggap na paraan ng Diyos. Paraan po yun ng Diyos, Ama. Para mailapat sa atin, maranasan natin ang pagpapalaya.
ng mga tao mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Kasamaan ng mundong ito. Mula sa mga kadena na nagbabaluktot sa mga tao. So mga kapatid, isang pamagat po na ibinigay dito kay Kristo, do sa Roma chapter 11 verse 26, the reliever. At mayahambing natin yan sa Matthew 1 chapter 1 verse 21, Luke chapter 4 verse 18, Colossus chapter 1 verse 13, na tayo po ay inilipat sa kaharian ni Kristo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Alisin talaga tayo dito. Hindi literal na pag-alis, kundi ang ibig sabihin mo, pinalaya ni Kristo ang mga tao mula sa lahat ng maaring pumipigil sa kanila tungo sa Diyos. So siya po ay dumating dito para ibigay ang kanyang sarili upang iligtas o palayain niya tayo mula saan? Sa kasalukuyang masamang mundong ito. Hindi po nga nangangahulugang pag-alis natin dito sa pamagitan ng kamatayan o paglipat sa ibang mundo, kundi ito po upang maisagawa niya ang isang paghihiwalay sa pagitan natin ang kasalukuyang masamang mundong ito. Nandito tayo literally sa mundong ito, kasalamuhan natin ang mga taong ang lifestyle ay pamamaraan ng mundo, kaya sinabi ni Pablo, huwag kayong ayon sa takbo ng mundong ito, yung lifestyle. Di ba dati tayo ganon? Kung ano lakad ng mundo, yay! Nagliliwaliw tayo sa mundo. Ako nung araw, ako naman po, kahit ako'y mabisyo, masipag po ako na tao. Kasi nag-aalaga po ako ng baka sa probinsya, ihahanda ko na, para hindi mahalata na nagbibisyo. Nangungumpay ako. Alam ba niyo yung salitang kumpay? Na nangunguha po ng pagkain ng baka sa bundok. Yung mga ipil-ipil, sari-sari na, etc. Nakahanda po yan, umaga't hapon, pagdating ng alas 4, dadaan yung kaibigan ko. Dawi, tayo na. Ang sagot ko na, meron ba? Oo naman. Bit-bit ko na si gitara. Yan po ang buhay ko. Mundo! Pero salamat po, may ginamit na missionary, yung pinsan ko, naka-join force ko tuwing birthday, pares ang birthday namin, December 25, pares ang birthday namin, pinagsasama namin yung mga alak, inumin, pag birthday namin. Pero una po siyang naging pastor. Yun po ang ginamit sa akin. Salamat! Ginamit siyang kasangkapan. So mga kapatid, ang kasalukuyang mundong ito, pabulusok. Nung panahon, sinabi ni Pablo kay Timothy, tandaan mo, magpapakasama ang tao, magpapakasama, pabulusok po, hindi pabuti. Pero tayo po, bilang tinawag ng Diyos, pinabanal, inihiwalay po tayo sa pamantayang ito. Ang dakilang layunin ng Diyos ay iligtas ang mga makasalanan mula sa kapangyarihan ng mundong ito, ihiwalay tungo sa Kanya. Basahin na natin sandali mo. Gusto kong balikan. May oras pa naman po eh. Okay lang po ba? Sa Acts, yung binasa po ng MC natin kanina, sa Acts chapter 26. Tama? Ako nagbigay, nakakalimutan ko. Okay, sabi po dito, yung pong yung verse na sabi po doon sa verse 15, at sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito na nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita
Ano ang purpose? Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik loob mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Si Christ ang nagsasalita. Ang purpose kaya binigay ni Kristo ang kanyang buhay through the Gospel of Christ sa pamagitan ni Pablo, ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Gentiles. Ang sabi, ang sino mang makakatagpo ng Ebanghelyo, kapangyarihan ng Ebanghelyo, papalayain sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa buhay na Diyos. Tayo yon. Dati ang buhay natin, sa totoo lang, naiimpluwensyahan tayo ng dyablo, hindi natin alam. Tayo po. Ang sabi po ni Bloomfield, na nangangahulugan ito ng kasalukuyang kalagayan ng pagkatao, ang buhay na ito na puno ng kapahamakan, kasalanan at kalungkutan at maraming kasalanan. Yun po ang sabi. Yun po ang totoo eh. Pero binigay ni Kristo ang kanyang buhay. Yun ang gustong iparating sa mga taga-Galacia. Bakit kay bilis niyong iwanan ang tumawag sa inyo sa biyaya ng Diyos? Sana sa atin dito, baka nagbabalak-balak na. Wag naman. Sabi po ni David Guzik, upang mailigtas niya tayo sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ito ang nagpapaliwanag kung bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Sa maraming paraan, ang mga taga-Galacia ay nakipaglaban at kung minsan ay natalo laban sa kasalukuyang masamang kapanahunan ito. Kailangan nilang malaman na si Jesus ay dumating upang iligtas sila mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ito. Ang ideya sa likod ng salitang maghatid ay hindi pagpapalaya mula sa pagkakaroon ng isang bagay, kundi pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng isang bagay. Hindi tayo maliligtas mula sa presensya ng kasalukuyang masamang kapanahunan ito hanggat hindi tayo makakasama ni Kristo. Ngunit maaari nating maranasan ang pagpapalaya mula sa kapangyarihan at ng kasalukuyang masamang kapanahunan ito ngayon. Kumbaga mga kapatid, kay Kristo naiiba tayo sa kasalukuyang mundo. Tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan. Romans chapter 3 verse 9, we are under the power of sin. Kung babasahin natin ng diretso, lahat ng ating buong pagkatao, bibig, kaisipan, buong pagkatao na damage ng sin. Pero dahil kay Kristo, binigay ang kanyang buhay, pinalaya tayo. Iba na tayo ngayon sa mundo. Ang tanong mga kapatid, iba nga ba talaga tayo sa mundo? Huwag tayo maging Sunday Christian. Ano alam niyo yung Sunday Christian? Siguro alam na ninyo yun. Paglabas, balik ulit sa mundo. Ang point natin, ang layunin kung bakit nagtungo dito sa lupa, si Kristo ay upang magbigay ng buhay, magpalaya, baguhin ang ating pagkatao, isang bagong nilalang kay Kristo. Tayo po ay nailagay sa bagong pagkatao, bagong sa katauhan ni Kristo. Ang pagkakaintindi ko yung 2 Corinthians 5:17. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, isang bago ka na nilang. Hindi ka na dapat iinom, hindi ka na dapat ganito, hindi na dapat ganito. Hindi. Pagdating ni Kristo, nailagay tayo sa isang bagong kapanahunan kay Kristo na doon tayo unti-unting babaguhin sa paghahari ni Kristo. Kaya ang challenge ko po, mga kapatid, maunuan natin na kahit tayo po ay nasa kasalukuyang mundong ito, maging iba naman tayo mga kapatid. Manotice naman nila, anong sikreto mo? Kasi naalala ko, kwento lang ho, matagal pa naman ang gabi. Ano po? Sorry po. Di kasi,
namamasada po ako ng jeep eh. 16 years po ako namamasada, naglilingkod po ako sa Panginoon. Struggle po ako noon that time, pero pinipilit ko makapaglingkod sa Panginoon. Minapasahero po ako na hanggang sasya na lang ang pasahero dito sa, siyempre driver ako nandito, nag-share ng problema. Sabi, Manong, may matindi po akong problema. Ano ba mong problema mo? Kasi ang asawa ko po hindi na umuwi. Seaman ang asawa. Nag-share niya, parang gusto na niyang maluha. Di ako naman, nag-counsel sa kanya, nagbahagi ng mga karunungan mula sa Diyos. Sabi niya, ano po ba kayo? Bakit parang nakakaluwag ng kalooban ng inyong mga sinasabi? Bali, naglilingkod ako sa Panginoon. So, yun. Pwede po ba niyo akong hintayin? Bakit? Bibili lang po ako ng gamot. may mercury doon, bumili ng gamot. Di mabilis sabi po, bumalik ulit siya. Pagdating ko, pag-akyat ng Plesan, pwede po ba kayong bumisita sa amin? Ay, wala ang asawa. Sabi ko, sige, sasama ko yung aking wife. Ay, wag na po. Alam na ninyo. Temptation. So mga kapatid, iba na po tayo. Binago na po tayo. Samahan tayo ng biyaya ng Diyos na maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Inihiwalay na tayo sa pamantayan ng mundong ito. Kaya mga kapatid, kung ibinigay ang buhay ni Kristo, siya yung ebanghelyo. Kung mayroon akong kinakausap dito na gustong mabago ang kanyang buhay, ang dami ng paraan na kanyang ginawa, hindi pa rin mabago. Kilalanin mo si Kristo. Sigurado ako, 100% babaguhin ang buhay mo. Hindi ikaw ang tatanggap kay Kristo. Ikaw ang tatanggapin ni Kristo. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan sa paghingi mo ng tawad. Sampalatayanan mo ang ginawa sa Kanya. Panghuli po, maiksi na lang po ito. Sorry po, napahaba. Isa sa magandang makita natin, aside na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, the basis ng kanyang pagbibigay ng buhay is the will of God and Father, our Father. Kalooban ng Ama. Kalooban ng Diyos at Ama nating nasa langit. Yun po ang batayan. Kalooban po ng Ama. Imagine na iniligtas ka ng Diyos, ibinigay si Kristo. Isipin nyo, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dito sa sanlibutan upang ang sino man sumampalataya sa Kanya hindi mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos. Sabi natin kanina, hindi nagreklamo si Kristo, di ba? Mga kapatid, even si Paul, maliwanag sa atin na si Pablo sa kanyang pag-apostol ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakapagtaka, ako'y humahangay habang minimeditate ko po ito. Basahin niyo yung verse 15. Hindi natin matatawaran ang plano ng Diyos, mga kapatid. Pansinin niyo. Sabi po sa verse 15. Ano sabi sa verse 15? Sabi po sa verse 15, basahin ko po. Ngunit nang malugod, 14 muna, at ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa marami sa mga kasing gulang ko sa aking mga kababayan. Ito sinasabi kanina mula yung verse 11. Pero ito na lang basahin natin. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ngunit nang malugod ang Diyos sa akin, ay nagbukod buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ang iniisip ko dito, sa sinapupunan pala ng nanay, sa tama ng kanyang nanay, tinawag na ng Diyos, plano ng Diyos, kalooban ng Ama. Pero bakit dumampa na naging taga-usig ng iglesia? Grabe po. Senaryo din yan ng kay Joseph, di ba? Yung masamang ginawa ng mga kapatid ay ginawang mabuti para sa kanila. Minsan sa buhay natin, may nangyayari sa buhay natin, hindi maganda, hindi natin matanggap, pero yung pala, may plano ang Diyos. Hindi na natin kailangan isa-isahin ang pinagdaanan natin sa buhay. So mga kapatid,
Ang point natin, dapat natin panghawakan ang Ebanghelyong pinaglalaban ni Apostol Pablo na tinawag ng Diyos. Dahil ito po ay patuloy na bumabago ng buhay ng tao. Bilang mananampalataya, patuloy tayong baguhin ng Ebanghelyo. Minsan iniisip ng iba, ang Ebanghelyo para lang sa mga makasalanan yan. Hindi, para sa atin lahat yan. Anong talata ang pwede nating banggitin? Sabi ni Pablo sa taga-Pilipos 1:27, ang inyo lamang buhay ay karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sino ang sinasabihan niya? Philippians believers. Kaya ang gospel ay para sa lahat. Ang Ebanghelyo ay offer yan sa lahat para iligtas yung mga makasalanan. But sa ating mga believers, pinatatatag tayo nito, patuloy tayong binabago sa proseso ng pagpapakabanal, which is the power of the gospel. Alam ba ninyo, prayer na po yan ni Christ. John 17 verse 17. Pabanalin mo sila ng inyong salita sapagkat ang inyong salita ay katotohanan. Yung pagbibigay ng buhay ni Kristo, kalooban niya ng Ama. Batayan ay the will of the Father. Pagliligtas sa ating kalooban ng Diyos, gawa mismo niya tayo. Ginawa niya tayong maligtas. Kami po ay 17 years charismatic. Ang paraan po ng aming pagliligtas sa mga tao. Sinong nais tumanggap dito sa Panginoon? Itaas ang kamay at sumunod kayo sa maiksing panalangin. Tapos i-declare mula ngayon, ikaw ay Kristiyano na. Tandaan mo, spiritual birthday mo yan. Meron pa spiritual. Sabi sa John chapter 3, ang kapanganakang muli ay hindi natin alam, gaya ng hangin kung saan nagmumula. Then yung ating kaligtasan, kaloob yan ng Panginoon, kalooban ng Ama. Kaya kung nasadlak man tayo sa mga may error na aral, gaya namin, 17 years na charismatic, itinuwid. Lahat tayo may mga pinanggalingan na paniniwala, pero itinuwid tayo ng Diyos. Bakit tinawag ka ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig, sa kanyang salita. Tinig niya, kanyang aral. At sabi sa mga Pariseo, bakit ang sinabi ko na sa inyo totoo? Bakit di kayo maniwala? Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at sumusunod. Kaya tayo nandito lahat. Minakausap ako kanina kapatid, hinahanap ko talaga yung aral na yung talagang biblical. Napakaganda. Kaya sa pagdidiin po natin, wag nating kalilimutan ang Ama nagplano ng kaligtasan sa nakatuparan ni Kristo at tinanggap natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Involved ang Triune God, ang tatlong persona sa isang Diyos sa ating kaligtasan. So, kaya dinidiin natin, hindi kalooban ng tao o sa pamagitan ng kanyang karunungan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay kanyang layunin na ang Panginoong Hesus ay dapat na ibigay ang kanyang sarili. At ang paggawa nito, mga kapatid, ay ayon lamang sa kalooban ng Ama at nalulugod kaluguran sa kanyang paningin. Kaya ang sabi sa huling talata, anong sabi? Sumakanya nawa ang kalawalatian magpakailanman. Kaya yung mensahe kanina, ang church, magbibigay talaga ng kalawalatian kailan? Forever po. Ang church, lahat ng ipinaliwanag natin yung pagbibigay ng buhay ni Kristo. Pagka-apostol ni Pablo, kaligtasan natin, kalooban niya ng Ama. Para saan? Sa kanyang kaluguran. Hindi kaluguran mo, kaluguran natin, kundi kaluguran ng Diyos. Kaya tayo ay dapat mabuhay para sa kalawalatian ng Diyos. Kaya tama si na Pablo, kumakain ka man o umiinom ka man, gawin mo sa ikararangal ng Diyos.
So mga kapatid, sa ating pagtatapos, mag-ingat tayo sa mga aral na hindi nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ebanghelyong nagliligtas. Lagi nating isipin na naligtas lamang tayo, hindi sa kagustuhan o kalooban natin. Isipin po natin na ginusto ng Diyos na nandito ka kasi niligtas ka niya. Ginusto ng Diyos na mag-observe ka ng Lord's Day. Kalooban niyo ng Ama. Gawa mismo ito lahat ng Diyos. Sabi po sa Procop, Volume 11, number 5, ganito po. Noong 1830, si George Wilson ay hinatulan ng pagnanakaw sa US. At si Andrew Jackson ng pardon para sabi po dito, noong 1830, si George Wilson ay nahatulan ng pagnanakaw sa US at nasintensyahan siya ng bitay. Nagbigay si Pangulong Andrew Jackson ng pardon para kay Wilson. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito. Ang usapin ay napunta kay Chief Justice Marshall na nagdesisyon na si Wilson ay kailangang patayin. Ang pagpapatawad ay isang piraso ng papel. Ang isinulat ni Marshall, ang halaga nito ay natutukoy sa pamamagitan ng pagtanggap ng taong patawarin. Kung ito ay tinanggihan, ito ay hindi pagpapatawad. Si George Wilson ay dapat bitayin. Huli na ang pagpapatawad. Para sa iba, hindi tinatanggap ang pagpapatawad. Wow! Ang gusto kong sabihin, bakit ko binanggit ang bagay nito? Sapagkat tayo buong pusong pinatawad ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, sa mapagkakatiwalaang Ebanghelyo na bumabago ng buhay ng tao. Ikaw, ako, tayong lahat. Dahil kay Kristo, hindi tayo tinanggihan ng Diyos. Ang lahat ng inilapit ng Ama ay lalapit kay Kristo. At kailanman sila'y hanggang pagdating ng sila'y bubuhayin muli. Hindi niya itataboy ang lumalapit sa Kanya. Ang totoo, tinanggap tayo ng Diyos, hindi tayo ang tumanggap sa Diyos. Tinanggihan ni Wilson yung pagpapatawad, yung pardon, kasi tinanggihan niya. Pero kapag tinawag ka ng Diyos, kahit ayaw mo man, tutugon ka, tutugon, kasi babaguhin ang panloob mo, magsisisi ka, at sasampalataya sa Panginoon. Kaya, sumatotal, mapalad tayong lahat dahil tayo po'y pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at naialis tayo sa puot ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay manapay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Bakit? Given na yon as sinner. Pero tayo ngayon, masasabi natin through Jesus Christ, pinatawad tayo ng Diyos. At ang pagpapatawad niya ay magpapatuloy. Patuloy ang pagmimidyate ni Christ kapag tayo nagkakamali. Napakabuti ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kalwat at karangalan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito. Bagabat kami, alam namin, minsan lumalampas kami sa oras, pero alam po namin, ito ay mabiyaya at mapagpala sa bawat isa mula po sa inyong salita. Panginoon, wag naming kalimutan na ang buhay mo ay kusang ibinigay kung bakit kami nandito ngayon. Ang buhay ni Kristo ay inialay upang matugunan ang galit mo sa sangkatauhan na inako niya na kami po ay naabsuelto. Salamat po, Panginoon. Nawa po magpatuloy ang inyong biyaya sa buhay namin. At sa mga tatawagin mo pa, nawa patuloy na baguhin ang kanilang buhay, maranasan ang pagpapalaya sa kapangyarihan ng mundong kasalukuyan namin na lumalala sa pagkamakasalanan. Kaya Ama, salamat po sa oras na ito.
Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa